I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang liwanag nun eh. At Tagalogin natin. Tuloy mo sa Tagalog. Pipikit pa ako, kabisado ko to eh. Oo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayan. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi mananaig laban sa kanya. Sige, at sa simbahang ito, dito pare, si Reverend Father Hernan Mendoza. Yan. Di ba? Shout out kay Brother Jomel Malyari Otara at kay Brother Soren Roberto. Ayan. Yung kaibigan ko from Australia, si Brother Ferdinand Marlo Lopez, nanonood sa atin. Saka si Erbasol. Saan ba yan? Canada ba yun? naman siya. Si ganito. Okay. So, sa binasa po namin ni Tatang, English yung binasa ko, niliwat niya sa Tagalog, maliwanag yung sagot kung merong totoong simbahang itinayo ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang malinaw, di ba, Tatang Larry? Yes. Saan ba galing yung sinabi kong malinaw na to, na statement na to? Saan galing? Kanino galing, Tatang Larry? Ito po ay mismong nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo at nakatala po ito sa Mateo 16:18 kasi malinaw ang sabi niya, itatayo ko ang aking simbahan. I will build my church. I will build my church. Oo. Opo. Pero, sa dami nga ng mga sumulpot na simbahan, nagkalat ngayon, sa kabilang kanto lang, marami yan eh. Iba-ibang mga pangalan yan, no? At meron namang isang akala mo, talagang original, kasi ang pangalan ay banggit na nakasulat sa Biblia. Ito ang tanong. Ito bang mga ito ay masasabi natin o matitiyak nating mga tunay na simbahang itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po. Bakit? Kasi malinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, itatayo ko ang aking simbahan or church o iglesia. Hindi naman po niya sinabing mga. Kaya natitiyak po natin na ang tunay, yung mismong itinayo ng ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo. So, madaling salita, peke. Yun na po. Naglipana ang maraming peke. Opo, mga peki po. Ngayon, meron tayong dyan, kumbaga sa korte, meron tayo nasa atin ng ang burden para patunayan na meron lang talagang isang simbahang partikular na itinayo ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi talaga maaaring mangyari mga kapanalig na ang lahat ng mga sumulpot, bagong sulpot, lumang sulpot ng mga simbahan ay totoong sa ating Panginoong Hesukristo at totoong galing sa Diyos. Maganda yung punto mo yan, Brother Marco. Ngayon, ang tanong natin, bakit hindi pwedeng lahat ng nakalatag na sekta ng pananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo o dito sa Pilipinas ay hindi maaaring lahat ay totoo? Bakit? Unang-una, para masagot natin yan, Tatang Larry, ito ang pinaglalaban din ni Idol, ni Brother Rizalito David. Opo. Di ba? Okay. Sa unang aklat ng Korinto, chapter 14, verse 33, ay sinasabi po, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. So malinaw mga kapanalig, hindi po maaari na ang lahat ng bagong sulpot na sektang itinatag ng tao ay totoong sa Diyos. Dahil po ang mga bagong sektang ito o ang mga simbahang ito ay magugulo. Silang lahat po ay nag-aaway-away, umaatake sa isa't isa. Malinaw po ang sabi ng Biblia, sa binasa mo, Brad Marco, ang Diyos po ay hindi Diyos ng kaguluhan. At kung totoong sa Diyos ang lahat ng mga iba't ibang uri, iba't ibang pangalan, mga sumulpot na mga simbahan na nagkalat sa iba't ibang panig Andiin mo naman ng mundo. Ano ba yan? Basura ba yan? Nagkalat? Wala ba ibang terminong medyo decent? Hindi, ibig sabihin nagkalat, nag-scattered yung sabog. Pag may hindi nagkalat, Sabog, pwede ba yung sabog? sabog? Ano yan? Adik ba yan? Talagang walang magandang ilarawan. Sige, sa basura. So, kalat. Kung itong mga ito po, mga kapanalig, ay masasabing tunay, totoong sa Diyos, isang ebidensya na lang po yung sinabi nga natin. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Bakit hindi po sila nagkakaisa sa kanilang mga aral? Iba-iba. Actually, naglalaban-laban pa ng mga aral yan, di ba? Pero ang alam ko, may isang bagay na nagkakaisa itong mga nagkakalat na ito Ay, alam ko yan. Ano yan? Basta pag pinag-usapan nila ang tungkol sa simbahang Katolika, Iglesia Katolika, Yan. nagkakaisa yan, nagkakaroon ng
ano yan, bolt in yan mga yan. Let's bolt in. Oo. Tananan. Okay, sampulan natin. Sige. Ang Iglesia ni Cristo 1914 ba, kulto ni Felix Manalo, ay kakampi ni Eliseo Soriano? Naku, hindi po. Number 1 kontrapelo yan, Brother Marco. Si Hindi, Eliseo hindi. Soriano ba ay kakampi ni Apollo Kibuloy? Naku, lalong hindi. Oo, hindi. Di ba? Si Ellen White ba ay naging kabagang ni Charles Taze Russell ng Jehovah? Hindi po, hindi po. Diba? Kahit si Smith, hindi rin. Si Joseph Smith ba, Oo. barkada niya ba si Russell? Hindi lalo. Oo. So meaning to say, kahit yung mga dito local, si Apo. Eddie Villanueva, Oo. kanya bang kakampi itong si Eduardo, halimbawa. Oo. Ayan, oo. Kung hindi man si itong si yung tawag dito yung apostol si Si Carillo. Carillo ba yun? May Carrion tsaka may Carillo, di Oo, ba? Magkaiba yan. Oo. Hindi rin magkakakampi yan. Opo, hindi. Pero believe me, mga kapanalig, kapag kaho binanggit ang Iglesia Katolika, nagme-merge po yan. Iisa lang ang direksyon. Kumbaga doon sa paborito ni Alan Villar, yung dart. yung may ganon. Naging bullseye target ang Catholic Church. Nagkakaisa yung mga yan. Yeah. So, attack! Ayan, attack. Oo. Kasi meron silang battle cry. Destroy the Catholic Church. Doon sila nagkakaisa Madam lang. Risa Mendoza, ating station manager, di ba? Okay. Sige. Nagkakaisa. Ayan ang kanilang battle cry to attack the Holy Roman Catholic Church. Ngayon, sinasabi natin, ito lahat ay peke at hindi tunay na sa Diyos. Ngayon, ibig sabihin, ano po ba ang babala ng Biblia sa atin tungkol dito sa mga sinasabi nating mga sulpot na sektang hindi tunay na sa Diyos? May babala po ba? Ibig sabihin yan, yung binabanggit mong yan, prior sa pagsulpot ng mga yan, meron ng warning. Meron po Ang ba? ating Panginoong Kristo may warning na ang Bible. Yan ang USA nanonood sa atin. Nako, nawala agad. Ano ba naman itong ating Facebook? Ang bilis eh. Ang bilis. Yung taga-US, babatiin ko sana eh. Biglang nawala yung kanyang pangalan eh. Tingnan muna natin. Sige, tang okay. Brother, ano pangalan ng isa? Brother Jason Yumang. Ay! Birthday ni Jay. Birthday ni Joy. Ni Joy. Asawa ni Jay. Kaya masaya si Jay, birthday ni Joy. Yan. Brother Axel Alejandro from Bagong Bayan. Shout out po sa inyo. Ray Gibbs, sumainyo rin po ang Panginoon. Yan. Brother Erwin Pastelero Escobar, watching from USA. Yan. So magandang hapon po sa inyo. Balikan natin yung tanong kanina. Eto. Sabi ho natin, prior sa pagsulpot ng different denomination sa panahon natin, meron pang simbahan umabot na ng 100 years lang in fairness. Pero hindi ibig sabihin na ito'y mga tunay. Actually, may warning na ang simbahan sa pagsulpot ng mga yan kapanalig, Tatang Larry. Anong sabi ng Mateo 24:24 hanggang 25? Okay. Pakibasa mo yung favorite mo, yung Pinoy version, yung New Testament Pinoy version. Maganda to. Ano sabi? Dahil susulpot ang mga nagkukunwaring Christ at mga nagpapanggap na prophets. Gagawa sila ng mga himala at kababalaghan para lokohin. Kung pwede kahit ang mga pinili ng Diyos, makinig kayo. Sinasabi ko na ito sa inyo hanggang maaga pa. So ginamit na term dito, galing to sa Bible, hindi ho to galing sa amin, Mga nagkukunwari, nagpapanggap na mga propeta, at sabi pa dito, lolokohin kahit ang mga pinili ng Diyos. Masyadong harsh yung ginamit na mga talata o rather mga salita dito sa Bible na to, no? Kaya tama yung termino mo na peke, nagpapanggap, fake. Yan. At binanggit na natin yung iba't ibang mga pangalan, Tatang Larry. So dito sa binasa mo po na Mateo 24, lolokohin ng mga taong ito, pati ang mga hinirang ng Diyos. Ibig sabihin, tuturuan ng mga maling aral ang mga taong pinili ng Diyos. Ang mga taong nasa tunay na katawan ng ating Panginoong Diyos. At ang aral na kanilang ipangangalat, mangyayari po walang katotohanan o pawang mga kasinungalingan. Bakit ba hindi magiging kasinungalingan? Sabi nga ng Juan 8:44, simula't simula pa ang inyong amay si Satanas. Si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Si Satanas pala basurero. Mahilig sa nagkakalat. Ngayon, ang tanong natin mga kapanalig, paano ba lulukohin itong mga sulpot
na mangangaral ang lahat ng mga tao o ang mga Kristiyano Katoliko. Ano po ba ang isa sa mga kasinungalingang aral nito? Nitong mga sumulpot na bulaang propeta. At sino ba ang ilan sa kanila? Ayan. Actually, pag binanggit natin yan, ano yan tang eh, sabi mo nga nagkakalat eh. Nagsiserok-serox na lang yung mga yan ng mga aral ng iba eh. Oo, For kopya-kopya. example, nung ika-6 ng Abril 1830, alam mo ba yung kwento niyan? Ano po, April 6, 1830 sa New York, USA. Ha? Okay. Nagtatag ng isang simbahan dyan yung tao na nagngangalang Joseph Smith. Okay. At ang kanyang kultong itinayo ay Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints o mas kilalang Mormons. Ito yung mga Amerikanong naglalakad sa mga bahay-bahay, kumakatok-katok eh. Ano po ba isa sa kasinungalingang itinuro nitong si Joseph Smith ng Mormons? Okay. Ang unang-una niyang kasinungalingang itinuro ay nang nabuwag daw ang simbahan. At ito yung tinatawag nila sa ibang termino na na apostasya. Apostasya. Apostasy. At itong aral na ito ni Joseph Smith, no? Yan ay inadapt. Apo. Inampong aral yan. Ganun. Okay. Baka may alam kang idea kung sino naman ang umampo nung aral na galing po. sa Mormon, no? Galing sa Mormon ng April 6, 1830. May alam ka ba? Meron po. Sino? After 30 years, kasi sabi mo kanina, 18, ano yun? 18, yung tinayo, 1830. 1830. At after 30 years, noong 1863, sa isang lugar pa rin sa Amerika, sa Michigan, to be exact, itinayo naman ang samahan o sektang Seventh-day Adventist o mas kilalang Sabadista. At ang nagtatagpo nito ay si Ginang Ellen Goldwhite. At ang isa sa kanyang kasinungalingang aral ay katulad din naman nung kay Joseph Smith na nagkaroon ng malaking pagtalikod o yung tinatawag nilang Great Apostasy sa simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At ito'y naganap sa mga huling araw. Ayan. So, meaning to say, kung titingnan natin yung tala ng mga taon, nag-start yung aral ng apostasiya o pagtalikod, pagkabuwag, pagkawala ng simbahan tinayo ni Jesus ng 1830, tapos inampon ni Ellen White ng Sabadista noong 1863. Meron ka pa bang ibang alam ng kwento tungkol dyan sa mga kopya-kopya na yan, Tang? Kung mapapansin mo, Brother Marco, 1830. Tapos bigla sinundan ng 1863. Meron pa pong gumaya dyan. Meron pa ba? Alam mo naman tayo mga Pilipino, pag uso sa Amerika, long hair tayo. Pagka uso yung elephant ponts na gano'n, yung tawag natin dun Metro Aid yung parang nagwawalis na kalsada, Metro Aid din tayo. Pag nauso walking short sa kanila, walking short tayo. So, pag nauso sa kanila yung pagtalikod, meron din tayong pagtalikod na itinuturo. Local version. Local version. Saan yan? Ito naman po ay itinatag ng isang Pilipino na nagngangalang Felix Manalo, ang sektang ito, noong July 27, 1914. At ito po, ang turo nila, natalikod po ang simbahang itinatag ni Jesus. Yan. Wow! So, ibig sabihin, kilala mo ba yun? Kilala mo ba yun? Oo. Ito yung nagpapakilalang ibong mandaragit, uulda ako, mabuting pastol, ikatlong Ilyas at sugong anghel. Ayan. Paano di ko makikilala? Taga-Tagig tayo eh. Tagang lang yan sa may lugar ni Kapitan Ome Tanyag, Nanalo, Barangay Calzada. Yan. Diba? Tama. Ito, binanggit mo na rin lang naman si Mang Felix. Yung mga baser natin na mga peki naman yung kanilang mga account name sa Facebook. Ito, pasugo po ito. Inilabas po ito ng May 2000, Volume 52, number 5. Ano nakalagay dyan? At babasahin ko po sa isang bahagi ng kanilang artikulo. Yan, mga kapanalig, no? Para malaman natin kung ano yung turo nila. Page 13. Pinag-usapan natin pagtalikod, ng page itinayo ni 13. Jesus, Ito, sige. pasugo. Page 13. Ang sumulat nito ay, walang nakalagay na sumulat. Nakalagay Pangulong Tudling. Yung editorial. Ayan, editorial. Malamang yan si Santiago yan. Isang part na lang, babasahin ko, di ba? Sige. Hindi nagtatag ng isang bagong iglesia ang kapatid na Manalo. Ang tinutukoy na kapatid Manalo dito, pag tinaas mo ng konti, kapatid na Felix, why Manalo? Question mark yan bakit why Manalo? Pag tinagalog mo kasi yung why, Felix, bakit Manalo? Yan, sige. Tuloy mo. Hindi nagtatag ng isang bagong iglesia ang kapatid na Manalo.
Ang isinagawa niya ay ang pagpapanumbalik ng iglesyang itinatag ng Panginoong Yesukristo, sapagkat ito'y natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Dahil dito, kailangang ito'y muling bumangon. Ayan, nilagyan ko ng highlight, no, mga kapanalig. Itong aral na, ayan, papakita ni Clinton para makita ng mga, nilagyan ko ng highlight yung binasa ko. Ayun, oo, Kasi ayan, nakalagay dito, si Felix, in fairness, hindi pala nagtatagtang. Hindi, Hindi nagtatag, pero pinanumbalik niya yung iglesia niyang ating Panginoong Jesucristong tinayo. Bakit daw? Kasi natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Kaya kailangan niyang muling ibangon. Grabe, ano? Ito ngayon ang malaking problema dito sa aral na ito ng kultong Iglesia ni Cristo 1914. Okay. Ano po ang malaking komplikasyon nito, mga kapanalig? Simplify lang natin. Brother Clinton, wag mo nang i-highlight masyado sa akin. Lakihan mo uli yung screen. Yan. Iso mo, baka mawala si Tatang. Gandang lalaki ni Tatang eh. Tatayo na sana ako eh. Gre-reklamo na kay Cheska eh. Anong sabi? Sige. Anong sabi ng ating mga kaibigan dito sa kultong ito? Hindi daw nagtayo. Okay. Okay. Sige, given, hindi nagtayo. So, ganito yan Taka lang, Tang. Sige, baka Hindi makalimutan nagtayo. ko. Hindi nagtayo. Given na. Sige, hindi nagtayo. Hindi nagtayo. Pero ano yung ginawa niya? Pinanumbalik. Gamitin natin yung term nila. Yung term nila. Dahil Pinanumbalik. Bakit pinanumbalik? Bakit ito'y muling bumangon, ibinangon? Kasi daw natalikod. So ito ngayon ang malaking komplikasyon nito. Okay. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa binasa natin nung una sa Matthew 16:18, di ba? Sabi mo nga kahit na hindi mo basahin, kabisado mo. Anong sabi ng pangako ng Panginoong Jesucristo doon? Tatayo ko ang aking iglesia at maging ang kapangyarihan ng kamatayan o Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. hindi matatalo. Hindi matatalo, Gamitin natin yung mga term. hindi madadaig eh. Ngayon, ito ang komplikasyon. Ang sabi dito sa aral ng pasugo ni Felix Manalo, no? Pangulong Tudling nakalagay, page 13. Aba, sapagkat natalikod sa pananampalataya, ibig sabihin, Natalo. nag-collapse. Ibig sabihin, hindi totoo, hindi sincere si Jesus doon sa sinabi niya na hindi makapananay sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Dahil ang pagkawala po ng pananampalataya ay kamatayan ng pananampalataya. Pagkawala. Hindi nga sincero ang Panginoong Jesucristo, so yun ang komplikasyon. So malinaw po na sa pananaw ni Felix Manalo ay sinungaling ang nagtatag ng tunay na simbahan. Ganun ang lilitaw nun. Di ba? Eto, ngayon, mga kapanalig, kung kayo may tino, ibig sabihin, kasi kaya ko ginamit yung term na may tino, may mga nakikinig sa ating walang tino eh. Anong sabi? Ang sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia, hindi ito matatalo, hindi makapananaig sa kanya kahit kapangyarihan ng kamatayan. Okay. Pagkatapos may sumulpot noong 1914, na si Felix Manalong taga Pilipinas, sinabi niya na ibinangon niya, ibig sabihin nawala kasi o bumagsak kasi natalikod sa pananampalataya. Natalo. Sino paniniwalaan mo? Ang Panginoong Jesucristo na nagtayo, na nangako, hindi makapananaig sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan? O itong sumulpot lang sa Pilipinas na nagsasabing, hindi, ibinangon ko, nirestore ko kasi natalikod, bumagsak pagkamatay ng mga apostol. Sino ngayon ang totoong paniniwalaan mo dyan? Siguro, Brother Marco, for the sake of clarification, naalala ko si clarification, for the sake of clarification, hindi ito papangahasang ituro o sabihin ni Felix Manalo na natalikod ang simbahan kung wala siyang batayan sa Biblia. Actually, ang batayan niya medyo sabit pa rin eh. Sabit pa rin. Ito, himayin natin yung kanyang batayan. Sige, tapos babalikan ko ulit itong ng pasulo. Anong sabi? Dahil ako naman po, alam ninyo na ako ay lumaki at nagkaedad diyan sa sektang yan, ito po yung laging kasunod na binabanggit pagkatapos sabihing natalikod. Ito po yung nasa kanilang pandoktrina. Reference. Unang Timoteo, Kabanata 4, Talatang 1, pakinggan po ninyo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral
ng demonyo. So ang reference nila dito mga kapanalig, yung 1 Timothy chapter 4 verse 1. Kasi may nakalagay doon, no, sa binasa ni Tatang, sila'y mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat, no? At ang iba ay Hininaan ko na, narinig mo pa. ang iba Hindi mo napansin. magsisitalikod. Ayun. Highlight yung term na At magsisitalikod. susunod sa aral ng mga demonyo. Oo, Ayan. pero hininaan yung ang iba. Panalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na Apologetica at kasama nyo po sa Radio Veritas sa loob ng 16 na taon. Ang saya-saya, no? Di ba? Awa ng Diyos, umabot na ng 16 years Oo. sa January 7. January 7. 17 naman natin. Ah. Salamat po sa Diyos sa pagbibigay ng pagkakataon na kami magprograma ng ganun katagal. At syempre sa ating mahal na Pangulo, Reverend Father Anton City Pascual. Amen. At kay Father Roy Villen, ang ating Vice President for Operations. Apo. Ang ating mga naging station manager ngayon ay si Madam Risa Mendoza. Salamat po sa inyo. At siyempre, ang ating kasama sa kabilang booth, si Brother Clinton Clinton Salibio Salibio. at si Sister Cheska Valera. Yeah. Yung Valera. Yan. Yes. Oh. For mga celebrities, no? Clinton, tapos Valera. Oo, siyempre. At kami naman po ni Tatang, sa loob ng 16 years, ay talagang tandem. Brother Marco Evangelista po at Tatang Larry. Hello, Pans. I love you. Malyari. Yeah. Amen. So, ito ngayon, balikan natin. Pero bago yan, Tatang Larry, ako yung nagte-thank you. At saka babati Sige po, muna go. pala ako. Okay. Happy 19th Presbyteral Anniversary kay Reverend Father Dan Derrick Embuscado, Yun. ang Vicar Foreign ng Bikarya ng Divina Pastora at Cura Paroko ng San Nicolas de Tolentino dyan po sa Gapan City, Nueva Ecija. Diyan sa katedral. 19 years na. Hindi. Tama ba ako? Ay, Sa kay Father Sed dating parokya. Gapan pala, sorry. Kabanatuan. Panira to si Tatang, Father Dan, binabati kita nililipat ka ng ibang simbahan At happy Gapan birthday pala, sorry. kahapon, happy birthday kay sa pamangking ko, si Francis Miguel Evangelista Kilat. Happy birthday Today po. ay birthday ng aking best friend forever, si Miss Raquel Villar Dayaw. At yung asawa ni Jay, si Binibining Joy Makaraig Yumang. Yan. At magpapasalamat ako in advance. Bukas lang ay imbitado tayo, ako, no? Sa flag raising ceremony ng Bureau of Fire Protection National Headquarters. Makakasama natin diyan ang pinaka-hepe ng Bureau of Fire Protection, si General Louis Puracan. At siyempre, salamat sa paanyaya, Reverend Father Raymond Tapia at kay Senior Inspector Mark Anthony N. Morales. Yan, yung aking mga kaibigan. At Fire Protection. tayo ang panauhing tagapagsalita sa flag racing nila bukas. At bago tayo magpatuloy, hello po kay Sister Isang Candido ng Our Lady of the Abandon dyan sa Muntinlupa, kay Father Jonathan Cadiz na Tuesday magkikita tayo, no? Father Jonathan Cadiz, pupunta po kami ni Brother Marco dyan sa Tuesday. Sister Isang, hindi naman po kami maselan sa merienda, Padre. Father. Hindi, tatapat po namin tanghalian, pwede ba, Father Jonathan? Okay. Naku, gagalit na lang si Peppa Pig. Ayan na naman yung dalawa. Ano sabi mo, Tang? Kung ikaw ay hindi lang ob-ob, no? Ikat mo yan, may tumatawag. Wala kayo tumawag kay Tatang. Pang-abala kayo sa Facebook ni Tatang. Mamaya na po kayo tumawag. Naka-live tayo. Sabi mo kay Kaagila. Kay Pepa. Kung hindi ka lang bobo, papatulan mo, Tang, di ba? Matagal na. Matagal na. Mahirap naman kasi pag tumatol ka sa bobo, mas bobo ka daw eh. Di ba? May kasabihan yun, di ba? Linton, hindi masama yung salitang bobo, ha. Yan na description na walang alam yung kausap. At saka si Jacob Rantibilla. Villarante yan actually. Pakita ka muna ng identity mo. Sabi nga ni Cardinal Tagle, kayong mga gumagamit ng mga bogus na account at faking pangalan sa Facebook o sa social media, kayo yung mga duwag nagtatapang-tapangan. Lumutang kayo at ipakita ninyo yung totoo yung identity para magkaroon kayo ng credibility. Kaya kahit anong gawin yung bashing sa amin ni Tatang, hindi namin kayo papatulan. Di ba? Okay, tama. Sabi ni Vice President Noli de Castro. Kala mo, hindi ko alam yung boses, ha? Okay, balikan natin yung topic natin. Ito po'y kinuha namin sa Pasugo, itong ating pinag-uusapan, kung totoo bang ang simbahang tinayo ng Panginoong Hesukristo po ay nanatili. Kasi meron nung turo
nung 1830, si Joseph Smith ng Mormon, nagkaroon ng pagtalikod, nawala. 1863 si Ellen White. Ellen White ng Sabadista. 18 yan. Oh. Pagkatapos, nangopya, kasi si Felix Manalo, baka hindi mo alam, Tatang Larry, alam ko naman Iglesia ka ni Cristo dati, si Felix Manalo ay dating pastor ng Seventh-day Adventist. Opo. Naging pastor yan Meaning to dyan. say, inadapt niya yung mga aral na natutunan niya dyan, katulad nung ang Papa 6. 19 hanggang 20. Ito yung bahagi niya. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang natapos na ba ang panahon ng 1914? Yung kanta natapos na pero ang mundo hindi pa. Pagdating ng panahon. Natapos yung kanta Diba? pero yung panahon ng mundo hindi pa. So Ayun. ibabangga uli natin itong artikulong ito ng Pasugo na sinasabi nilang ang itinatag hindi nagtatag ng isang bagong iglesia si Felix Manalo, ang ginawa niya ay pagpapanumbalik ng iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo sapagkat ito'y natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Dahil dito, kailangan ito'y muling bumangon. Kailangan ito'y muling bumangon. Ibig sabihin na bumagsak. Wala na. Dapat. Nawala. Oo. Natalo. Eh di ibig sabihin, hindi totoo yung sinabi ng Panginoon, hindi makapananaig sa Kanya hanggang kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. At sinabi niya sa Mateo 28:20, tandaan ninyo, ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin nun, umiwan. Nag-iwan. Totoo po yan. At katunayan, Brother Marco, pag pinag-aralan mo ng malalim, ni-review mo yung kanilang pandoktrina at ibang pasugo, kinikilala nila na ang simbahang Katolika ang itinatag ni Kristo. Kaya lang daw natalikod ito. Pero pa naman natalikod, nakatindig pa, 33 years. Hindi. Nung 33 AD hanggang ngayong 2023. Hindi mo naintindihan yung sinabi nila. Ano? Inuunti-unti ni Satanas ang pagtalikod. Ang kupad naman ni Satanas. Kut-kut-kut-kut lang. Ano yan? Yung anay? Ito. Isa pa. Komplikado, di ba? Komplikado eh. Ang gulo. Ito, ang sarap balik-balikan tong Pasugo na to eh. Itong artikulo na to eh. Di ba? Siyempre, baka mga tuwira na naman si Peppa Pig. Si Agila. Agila, ayusin mo naman yung mga paliwanag mo. Yung bubuit ng si AA. Ano sabi? Sapagkat, yan, natalikod sa pananampalataya. Teka lang, meron na namang contradiction yan. Ano yung contradiction? Yun sa John chapter 14 at saka John chapter 15. Huwag ko nang ibigay yung particular na verse. Basahin nyo yung buong talata ng 14 at saka 15 ng Juan. Ano yung pinakabuod Anong niya sabi doon? ng Panginoon? Ako ay paparuna, isusugo sa inyo ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang magpapaalala ng lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Pagka sinabi mong natalikod ang simbahan tinayo ni Jesus sa pananampalataya, may lapses na naman yung Espiritu Santo. At kasama sa binanggit mong yan, kaya siya paparoon, bukod sa iiwanan niya o susugo niya Espiritu Santo, ipaghahanda ko kayo ng inyong tirahan doon sa langit. Opo, pero ang pinaka-highlight dito, Tang, na gusto kong bigyan ng emphasis, pag sinabi mong ang simbahan ni Jesus natalikod, pati doon sa mga aral, sa pananampalataya, nagkaroon ng failure, pagdating doon sa pagkakasugo sa Espiritu Santo, dahil ang liwanag ng sinabi ng Panginoon, ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa lahat ng itinuro ko sa inyo. At alam nyo ba mga karoon ng amnesia? Alam nyo ba mga kapanalig, pag sinabi mong nabigo, ang Espiritu Santong proteksyonan ang simbahan ni Jesus, malaki pong kalapastanganan yan. Opo, at walang kapatawaran. Walang kapatawaran yan. Sige, mamili kayo. Kung kayo ay meron pang natitirang tino, agila, tsaka Jacob. Kung may natitira pa kayong konting tino, sino paniniwalaan nyo? Yung pangako ni Jesus? Yung commitment ni Jesus? Ewan ko lang kung alam nyo yung commitment, Yung commitment ni Jesus, no? O yung turo ni Felix Manalo? Ako na po sasagot. Si Felix Manalo po. Kay Felix po kami naniniwala. Ayan ang mabigat. Yan ang malungkot. Yan ang malungkot. Yan. Diba? Mga kapanalig, simpleng-simple lang po. 3 bagay po ang magiging contradiction dito sa aral na ito kung nagkaroon ng pagtalikod in general. Kasi sa Bible, sa 1 Timothy, may ibang tumalikod. Sinabing ibang tumalikod, yung few, ilan. Diba? Hindi ho in general, hindi lahat.
Pangalawa, yung punto mo, Tang. At yung tumalikod, hindi po nanatili yun sa loob, lumabas yun. Kaya nga tumalikod umalis Ibig Di sabihin. tama-tama yan doon sa sinasabi ni Apostol San Juan sa kanyang sulat, sa 1 John. Ah. 5 verse 20, ano sabi niya? Bagamat sila'y dating kasamahan natin, umalis sila, kaya't silang lahat ay hindi atin. Ito yung mga antikristo. Yun ang tumalikod na sumunod sa mga aral ng demonyo. Bakit naging antikristo? Isipin nyo, sabi ni Jesus, itatayo ko ang aking simbahan, hindi madanaig sa kanya. Pagkatapos meron tumindig na isa, tumindig na dalawa, tumindig na tatlo. Oo. Sinabi na talikod ng simbahan ni Jesus. Di ginawa nyo napaka-weak, napakahina ni Jesus. Pangalawa, ginawa nyo ng Espiritu Santo ay hindi gumanap sa kanyang misyon na magpaalala sa lahat ng itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ave Maria! Gracia plena! Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. At ito po, dinidiin lang natin. Sige, Ako, sige. Tang, ibibigay ko lang yung point na gusto kong i-explain dito sa nabasa kong Sige artikulo. po. Apo. And then, syempre, ikaw, dati kang iglesia, may mga justification kayo dyan Meron. Pero ganito lang po kasimple to. Sabi ho ng pasugo, ito ibig sabihin to, official teaching ito na nilalabas ng Iglesia ni Cristo. Ito po, nasa kopya, hawak ko ang kopya. Ang Felix Manalo, hindi nagtayo. Hindi. Yan ang sabi nila. Oo. Pero, ibinangon niya yung tunay na iglesyang tinayo ng Panginoon kasi natalikod. Nawala. Pag sinabi natalikod, nawala. Wala Nag-quit. na. Na-dissolve. Sapagkat, sabi niya dito, ang pananampalatayang ito nawala pagkamatay ng mga apostol, kaya kailangan niyang muling ibangon. Contradicted po sa pangako ni Jesus. Kasi ang dinidiin ko dito yung pangako ng Panginoong Jesus. Ang nangako, Panginoong Jesus hindi iba Sabi niya, nung itinayo niya ang simbahan niya sa Matthew 16:18 hanggang 19, hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Meaning to say, wala pong pagkalugmok yan, walang pagkamatay yan. Okay, may tumalikod. Opo, normal yun kasi nasa ang simbahan ay komposisyon ng tao Apo. Pero yan pong ginagamit nila sa 1 Timothy chapter 4, kung babasahin yung mabuti, ang liwanag ng nakasulat, ang iba'y magsisitalikod. Ibig sabihin, ang iba, mayroong ilan, hindi ho lahat. Ibig sabihin yung ibang nasa loob. Oo, Tatalikod. ang iba'y magsisitalikod. Ang iba. Okay. Now, anong nangyari doon sa naiwan? Yung naiwan, of course, ayon sa pangako ng Panginoong Yesus, magpapatuloy yan. Mananatili yan, di ba? At bakit? Kasi sinabi ni Jesus sa Matthew 28:20, tandaan ninyo, ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Teka muna. Yung pong pangakong yan po, ay pangako sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Ha? Ano naman connection ng 1914 doon sa 33 AD? Nagtagbo ba sila? Yun, totoo yun, sinasabi yun. Ay, claim nila yun, pero yun ang claim ng kamangmangan. Pag pinaniwalaan mo, sobrang talagang kamangmangan yan. Parang nangyari, nagtayo ako ng bahay. Si Jesus, gumamit na si Jesus. Si Jesus, nagtayo ng bahay. Si Felix nagtayo ng bahay. Pero ang puproteksyonan ni Jesus, yung bahay ni Felix, yung bahay niya, bahala kang mag-iba. Bahala kang anayin. Anayin ka dyan. Babantayan ko yung bahay ni Kaya nga Felix. sabi ko, kamangmangan yan, paniwalaan mo yan Ito pa ang pinakamabigat. Nagsitalikod daw sa pananampalataya yung mga nandoon sa iglesyang tinayo ni Jesus pagkapamatay ng mga apostol. Di hindi nagtrabaho ang Espiritu Santo. Ayan sabi ng Panginoon, yan ang paraklit. Ano ibig sabihin ng paraklit? Yan ang magtuturo, yan ang mag-remind sa lahat ng mga aral na tinuro ko sa inyo. Meaning to say, nakapreserve yan. Hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng masira, hindi pwedeng makuha ng iba. Ganyan po ang sinasabi nating selyo, no? Nakasealed yung aral na ito ng ating Panginoong Jesucristo nang itinayo niya yung kanyang simbahan 33 AD after ng kanyang pag-akyat sa langit. Nagpatuloy ito hanggang ngayong 2023. Ngayon, ano ang mga aral na tinuturo ng ibang sekta? Minanamana lang din po nila dun sa mga man-made. Pasa-pasa lang. Pasa-pasa na lang. Di ba? Originally, aral ni Joseph Smith ng Mormon. 1830. Inampon ni Ellen White ng Sabadista. 1863. Tapos ito na si Felix Manalo na nanggaling sa Sabadista. 1914. Kaya nga, aralan mo Yun ang sasabi ngayon sa atin dito na natalikod ang simbahang itinatag ni Jesus. Kailan lang ba ito? 1914.
Matanda pa rito yung sikat na alak na kulay puti eh. Oo. Pati yung pampasarap ng pagkain, yung tak, Bitchin. tak, 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 matanda pa rito eh. Oo. Eto, total, binanggit ko na tang yung mga pangako. May isang pangako pa ang Panginoong Jesucristo. Ito, paborito ko. Pakibasa mo tang, Juan 10:28. Ganito po ang sinasabi, at sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol at hindi aagawin ng sinuman sa aking kamay. Tan, paki-elaborate mo nga yan. Ano ba yung binasa mong yan? Para mas maipaliwanag natin. So, dito malinaw mga kapanalig na yung simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo hindi mawawala, hindi malilipol, hindi madadaig ng Hindi anuman. maaagaw. Hindi maaagaw. Mm. Oh, pero sa turo kasi ng Iglesia ni Cristo 1914 at ng ibang sekta, inagaw ni Satanas eh. So, ibig mong Inagaw. sabihin, hindi, gagamitin ko uli ang ginamit mong salita. Oo. Ibig mong sabihin, mas malakas si Satanas sa Espiritu Santo? Yun ang implikasyon kung maniniwala ka sa turo ni Ginoong Felix Manalo. Eh, talagang ang meron kang sapot. Eh, pag si Chris Aquinong nakarinig niya, sasabihin sa'yo, sabi ni Noli Di Castro kanina, tama. Oh. Tama, pero kung kay Chris Aquino, may May tama tama ka. Alam mo rin, ha? Siyempre. Oo. Diba? Oh. Nako, mga kapanalig, ito po, napakasimple lang pong i-analyze ito. Ang hindi mo makakagets nito, ay talaga namang may sapot, may tama ka. Oo. Bakit? Ulitin lang ho natin, ha? Parang recap na lang din to. Una, si Jesus, totoo bang nagtayo ng simbahan? Opo. Nasa Bible po. Matthew 16:18. Meron po bang commitment o pangako ang Panginoong Hesus sa simbahang tinayo niya? Opo. Opo. Matthew 16:19. Sinabi niya doon, hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano pa yung pangako bago siya umakyat sa langit? Matthew 28:20. Tandaan ninyo, ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At may pinakamatindi pang pangako tungkol dito sa simbahang tinayo niya. Sa Juan chapter 14 at 15, maliwanag doon, no? Basahin niyo buong verse noon. I am the way, the truth, and the life, sabi ni Jesus. And then, ang sabi niya, ay isusugo sa inyo ang Espiritu Santo. Ito ang magpapaalala sa lahat ng mga itinuro ko sa inyo. At meron pang pinakahuling pangako doon sa binasang huli ni Tatang sa John chapter 10 verse 28. Hindi sila aagawin, hindi sila maaagaw, hindi sila malilipol, no? At sila'y bibigyan ko ng buhay na walang gan sapagkat sila ay nasa aking kamay. At ngayon, pag sinabi mong nataliko dahil inagaw ni Satanas, mas makapangyarihan si Satanas. Saka yung mga pangakong na binasa mo, Brother Marco, binanggit mo na nakasulat sa Biblia. Bakit tiyak na tiyak si Jesus na hindi niya pwedeng pabayaang mawala o magiba ang simbahan na kanyang itinatag? Ano yung dahilan? Bakit tiyak na tiyak ni Jesus na hindi siya mabibigo? Alam po ninyo, pag binasa natin ang aklat ng Colosas 1:18 at Efeso 5:23 sa pagkakasunod, ganito ang sabi, Brother Marco And He, Jesus Christ, is the head of the body, the church. Even as Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng paghiwalayin si Kristo at ang simbahan. Bakit? Bilang ulo, si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Ang katawan, ang simbahan, si Kristo ang ulo. Hindi pwedeng mamatay o mawala ang katawan, mawawala ng silbi ang ulo. Katulad din, sinabi mo yan, tama, napakaganda niya. Katulad din ang sinabi niya sa Efeso 5, ang sabi niya doon, mga mister, mahalin ninyo ang mga misis ninyo. Gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan, sapagkat ang simbahan ay katawan ni Kristo. Amen. Hindi pwedeng humiwala yung ulo ni Kristo at yung katawan ninakaw ni Satanas. Diba? Ay, Diyos ko, pagka gano'n naman ang mentalidad mo, nako, kailangan makinig ka sa Kristo liwanag sa dilim ni Father Bobby de la Cruz. Ito yung mga exorcist natin, Father Daniel Estacio. Baka kayo'y napoposes talaga ni Satanas kung noon tuloy ang aral na tinatanggap ninyo. Pag pinag-aralan mo, Brother Marco, napakahalaga ng katawan sapagkat ang katawan at si Kristo, pag pinag-aralan mo sa Biblia, yan yung isang taong bago. Ang paraan para maligtas ni Kristo ang kasalanan ng mga tao na nasa loob ng kanyang katawan o simbahan. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Basahin niyo po yung Efeso 2:15 hanggang 20. Pag may time, isulat niyo. 2:15
15 hanggang 20 na peso para malaman nyo yung kahalagahan yan. At saka yung pagkakaugnay ng Kristo na Yan. nagtayo at yung katawan. Yan, oo. Shout out kay Brother Edelito Otida, kay Brother George Torres, at saka siyempre kay Honorable Rudy Flores Rosario. Okay, hello Yan. po kay Ernesto Mabalot. Ay, Sige, kumustahin natin yung ating kumpare si paring Kernel Pilaes. Hello, paring Pilaes. From Olonga po, shout out kay Brother Reynaldo Pagador, yan. Kay Brother Jemar Pahuyo Daling, nakikinig at nanonood sa atin. Brother Leonard Canamo, Brother Jesse Katap Set Aiko. Good afternoon. At kanina, nang papasok tayo dito, may nag-hello sa akin sa Messenger. Parang Virginia Makaraig ang pangalan. Yun. Yun, Kate Malu. Oh, hello po. I love you. From Ayan. San Lorenzo Ruiz Paris, Talavera, Nueva Ecija, si Sister Mary Ann Ferrer. At alam mo tang may good news ako sa iyo sige. sa December 10, anak. uuwi yung aking mahal na kaibigan. Sino? Kaibigan natin, si Sister Purisima Arciaga Italy. Ayun. At nagpabili ako sa kanya ng imahe ng aking favorite saint, si Saint Francis at saka si San Antonio de Padua. Wow. May regaluhan tayo. Ay, salamat po. In advance, salamat po. Salamat. Oo. Kaya hopefully si Tatang ay narito nung araw na yun para tanggapin niya yung regalo galing kay Sister Purisima. Hindi ako absent dyan. Kasi pagka umabsent ka, uwi ko rin yung regalo mo. Dadali mo sa Bibigay ko bahay. sa'yo, Oh. bibigay ko At sa'yo. hello po kay Brother Noel Tabon ng San Quintin, Pangasinan. Hello po, brother. At kay Brother Peter Terra. Yon, Peter Terra ng Rosales, Pangasinan. Ng Knight of Columbus. Hello po sa inyo. Shout out kay Brother Hector Divina Gracia. Ayan. Dr. Divina Dr. Gracia. Hector Divina Gracia. Sister Maribel Pangilinan Cabral. Yan, nanonood sa atin. Alam mo ninyo, mga kapanalig, Brother Roman Oliver, ikaw ay nariyan sa Europa, alam ko eh. Ang punto lang natin dito ay maintindihan ng ating mga kapanalig, lalo na sa mga kapwa nating Katoliko, Opo. na ang simbahan po natin sa record, world record to, history po ito. Tinayo ito ni Jesus 33 AD. Kung marami mang mga iskandalong nangyayari sa simbahan, mga madidilim na bahagi ng simbahan, Opo. bahagi po ito ng paglalakbay. Kaya nga militant church tayo eh. Tayo'y simbahang naglalakbay. Sapagkat tayo composed of people, composed tayo ng mga tao. Yan, At oo. ang mga taong nariyan, hindi perpekto, maraming mga kamalian yan. Si Jesus nga po, 12 lang alagad, may isa pang Judas eh. May nagugas pa, 12 lang yun, ha? 12 may Oo. Judas pa eh. Tama. Kaya wag kayong Oo. magtaka, pag may narinig kayo sa simbahang Katoliko, merong salbahing naging papa. Aminado tayo, nasa istorya. Merong mga kardinal, merong mga obispo, may mga pari Na nagkakaproblema. maraming mga ginagawang kalokohan. Admitted tayo dyan. Pero, ang kahinaan nila ay hindi kahinaan ng buong simbahan dahil ang simbahang buo ay katawan mismo ni Kristo at wala itong pagkagiba. Yan. Hindi magigiba. Kaya lahat ng nagtuturo ng simbahang tinayo ni Jesus ay nagiba, natalikod, yan po ay puro mga kalokohan, yan po ay puro pandaraya. At tatandaan po natin, ang banal ay ang simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesus Hindi Kristo. ang mga tao. Hindi ang mga tao. Ayan. Kaya Okay. sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo tulad ng inyong amang nasa langit. Amen. Hindi kaya tayong magpakabanal kasi hindi tayo mga banal. Pero ang simbahan ay banal dahil tinayo ni Jesus. Maraming salamat po sa ngalan ni Brother Clinton Salibio. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. At kasama natin si Miss Cheska Valera. Ito naman po si Tatang Larry Lam Comalyari hanggang sa susunod na linggo. Maraming salamat po at kami laging nagsasabing Sumainyo ang katotohanan. Bye-bye Salamat po, pa. Kristo, I love liwanag sa you. dilim.